Hallelujah! Praise the Lord! Isa pong mapagpala at maligayang pagbati po sa lahat sa atin. Ako po ay magbibigay ng mensahe since it's a Christmas season. Ako po ay maagang mamamasko ng mensahe po mula ngayon hanggang sa susunod na 3 linggo. At atin pong pagbulay-bulayan ang season na ito sapagkat dito sa Pilipinas, tayo po ay nagse-celebrate ng Christmas at maaring sa kasalukuyan tayo po ay nagse-celebrate ng mga Christmas parties or mga gathering. At ano nga ba ang aral at pwede nating matutunan mula sa selebrasyon na ito sapagkat marami po ang nadadaya at natatakpan po ang totoong kahulugan ng selebrasyon na ito. Ang title po ng mensahe ko ngayon ay ang Pinili ng Diyos o sa Bisaya, Gipili sa Diyos. Ito po ay paghahanda ng Diyos kina Maria at Jose or kay Joseph and Mary, which is the character na ipinipresent ng Christmas sapagkat sila ay character na ginamit ng Panginoon para ipanganak ang tagapagligtas. Ang teksto po natin ngayon ay makikita sa Luke chapter 1, 26 to 38, which is the story ng pagkatawag ni Maria, at Matthew chapter 1 verse 18 to 25, which is ang story naman ng lineage at ang pagkatawag ni Jose bilang magiging ama o tinakda na ama ng tagapagligtas. At supporting verse po natin ay ang Galatians chapter 4 verse 4. Ito naman po ay ang katuparan ng tunay na plano ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Mga igsoon, mga kapatid, tulad po ni Maria at ni Jose, pinili tayo ng Panginoon. At madalas po natin iniisip na ang ginagamit lamang ng Panginoon para sa kanyang mga gawain ay mga taong handa. Ibig sabihin, yung mga taong may preparasyon, may edukasyon, o mga talentado, o maaring malakas at may kakayanan. Ito nga ba ang pamantayan ng Panginoon pag tayo ay pinipili niya sa isang dakilang gawain? Ako po personally ay wala rin akong kakayanan. Mukha lamang akong malakas at may mga talento, ngunit sa aking pakiwari, ako po ay ginagamit lamang ng Panginoon at hindi talaga ako tunay na may kakayanan. At nagpapasalamat ako doon mula sa Panginoon. Sa storya po ni Maria at ni Jose ay itinuturo sa atin na sa celebration ng Pasko, kumikilos ang Panginoon para sa mga mahihina, hindi sa mga kilala, at hindi para sa mga handang-handa o may kakayanan. Si Maria po ay isa lamang ordinaryong babae ng kanyang panahon. Mahirap nga lamang siya. Wala naman siyang pangalan at hindi kinikilala sa lipunan at walang posisyon. Isang ordinaryong babae tulad mo o tulad ko. Samantalang si Jose naman ay isang ordinaryong karpentero o isang construction boy sa panahon natin ngayon at nagtatrabaho lamang at nakatakdang ipakasal at ikasal sa isang babae. Yun lamang kanilang plano. Hindi naman siya galing sa isang lahi ng mga pari nung unang panahon na kinikilala o isang hari. Ngunit tulad nila, tulad ko at tulad mo, ikaw ay pinili ng Diyos upang pagkatiwalaan ng isang pinakamahalagang gawain. Maaring ito ay isang ministeryo sa simbahan o isang gawain na pwede kang magamit sa pagkanta o pag-invite na maaring magbago ng buhay ng isang tao o ng isang kasaysayan tulad ng pangyayari tulad sa buhay ni Mary and Joseph. Sa kanilang pagsunod sa Panginoon, ipinanganak ang tagapagligtas. Kaya bulahan sila or blessed sila sa lahat.
Ano po ang aral na pwede nating matutunan mula dito? Na ang plano ng Diyos ay hindi po nakasalalay sa kakayahan ng tao. Amen? Kundi sa biyaya o sovereign choice ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos sapagkat gusto niya at hindi dahil sa magaling ka o may kakayanan ka. Number 1 point is ang Diyos ang nagplano. Ang plano ng Diyos ay walang hanggang at hindi pagsamantala at walang aksidente. Tulad po ng pagpili ng Panginoon sa dalawang couple na ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sabi po sa Galatians chapter 4 verse 4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. So tunay po na sinasabi ng Panginoon na merong timetable ang lahat ng bagay at sa takdang oras at panahon, sakto at hindi aksidente na si Mary at si Joseph ay ipinili ng Diyos. Maaring gamitin ng Panginoon ikaw o ako para sa kanyang dakilang plano. Yun po ang tunay at ang katotohanan. Ang kapanganakan po ni Jesus ay hindi isang biglaang desisyon, ipapadala ko si Jesus, but actually, before the creation of the world, itinakda na ng Panginoon na ipapanganak ang tagapagligtas para sa tao, bago pa man ang tao nagkasala, sapagkat ito ay bahagi ng kanyang walang hanggang plano. So napaka-perpekto ng plano ng Panginoon. Ikaw rin ay pinili ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Kaya hindi aksidente na ikaw ay ipinanganak sa isang tahanan, sa isang pamilya. Maaring ikaw ay ipinanganak na babae o lalaki o isang Pilipino. Lahat ng iyon ay nakatakda na para sa atin. Kaya minsan nagtatanong tayo, sana hindi na lang ako ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Sana hindi na lang naging ganito ang aking buhay at sana na lang ganito ang gusto kong mangyari sa buhay. Hindi po. Hindi po tayo ang nagpaplano nito. Bago pa man sumagot si Maria at bago pa man sumunod si Jose, bago pa man ang Bethlehem na kung saan kinikilala natin ang lugar na ito, sa panahon na ito, nakatakda na pala ang kaligtasan. Isa pong illustration, ang isang arkitekto, alam niyo po yung arkitekto, yung gumagawa ng isang design ng isang bahay. No? Bago pa ang buong plano ng isang gusali para makita natin yung isang building, bago pa nagsisimula ang construction, ito ay nakaplano na. Tulad nito, ang manggagawa ay sumusunod lamang sa plano ng arkitekto. Ang tunay po na arkitekto ng buhay natin ay ang Panginoon. Hindi po tayo. Hindi po tayo pwedeng masunod doon sa arkitekto sapagkat masisira ang disenyo nito. Ganon din, ang Diyos ay nagbigay na ng isang perpektong disenyo para sa iyong buhay. Kaya hindi po tayo pwedeng magbuot-buot kung sa Bisaya pa. Kailangan lamang nating sumunod. Panginoon, ano man ang iyong utos, yun ang gagawin ko. Di ba? Kung ikaw ay isang laborer o worker, kailangan mong sumunod sa arkitekto sapagkat alam niya na ito ang tamang sukat at ito ang tamang pundasyon. Ganito rin ang buhay ng tao. Si Jesus po ang arkitekto ng ating buhay, ang tunay na designer or orchestrator ng ating buhay. Amen? So ganito rin pala ang ginawa ng Diyos kay Maria. Si Jose at si Maria ay hindi nagdesisyon ng kaligtasan. Wala pong kaligtasan kay Jose at kay Maria. Ngunit sila ay isinama sa plano ng Diyos. So, kaya hindi natin sinasamba si Maria at si Mary at hindi rin si Santa Claus ang sinasamba natin sapagkat ang tunay po na purpose ng Christmas ay ang plano ng Diyos na kaligtasan. Alam niyo po yung kaligtasan na yon ay para sa iyo at para sa akin.
Ang number 2 po, point is ang Diyos ang nag-andam. So dahil ang Diyos ang nagplano, siya ang nagpili, siya rin ang mag-andam nito, mag-prepare. Ihinanda ng Diyos ang kanilang mga puso bago pa nila ginamit ang kanilang buhay. Ang pananampalataya po ay binigay ng Diyos na biyaya sa atin. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8. Maaring sa tunay na buhay, kung tayo po ay katulad ni Maria, maari po tayong hindi maniwala at makapaniwala at tatanggi. Sapagkat nakakatakot po ang panahon na iyon, sapagkat pag ikaw ay itinakda na ipakasal at nabuntis ka na hindi ka pakasal, isa kang maruming babae at parurusahan ka ng kamatayan. So maaring kung nag-iisip si Maria ng physical at hindi siya nananampalataya, maaring siyang tatanggi. So ganito rin po sa realidad ng buhay, no? May mga pressure tayo sa loob ng lipunan at sasabihin ng iba. Ngunit kung tunay tayong may pananampalataya tulad ni Maria, maaring tayo ay susunod. Ngunit again, ang pananampalatayang ito ay ibinigay na ng Diyos sa kanya sapagkat may plano ang Panginoon. Ito ay paraan ng paghahanda. Maaring si Maria ay natakot. Kayo po ba ay nagkaroon na ng ganitong karanasan na sa iyong buhay ay nagkaroon ka ng matinding takot, pangamba, nagkakaroon ka ng kaguluhan, at maaring ayaw mo na, di ba? Gusto mo nang sumuko. Ito ay isang natural na reaksyon at maari nating hindi piliin ang Diyos at hindi sumunod sa Diyos. Ngunit si Maria po, ganun pa man, sabi ng Lucas chapter 1 verse 38, sabi niya, "Be it unto me according to your will. Narito ang iyong lingkod, Panginoon, mangyari sa akin ang iyong salita." Isa po itong confession ng pananampalataya. Lord, ano mang inyong nais, gawin ninyo po. Gamitin mo ang aking buhay. Ito po ang challenge sa ating mga Kristiyano sa panahong ito na manampalataya tayo at manalig sa Diyos kahit mahirap. Ganon din si Jose. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng pananampalataya ng pagsunod. Mahirap pong sumunod sa plano ng Panginoon. Mas malakas ang gusto natin kaysa gusto ng Diyos. Halimbawa na lang ay minsan nadadala tayo ng katamaran, nadadala tayo ng pressure ng mga kamag-anak, kaibigan, at sanlibutang ito, mahirap pong sumunod. Kung sa atin lamang, sabi nga, gusto kong gumawa, pero hindi gusto ng aking espiritu, ngunit ang aking katawan ay hindi. Ngunit sa kabutihang loob ng Panginoon at sa kanyang lakas, maari nating magawa at sumunod sa Panginoon tulad ni Jose. Ginawa ni Jose ang inutos ng anghel. Pinagpapala ko po kayo ngayon, mga kapatid, na magkaroon po kayo ng kalakasan na sumunod sa Panginoon. Hindi dahil sa inyong eagerness, kundi sa biyaya at kaloob ng Diyos. Ang tunay na pagsunod ay madalas tahimik. Hindi natin pinagyayabang, hindi pinagmamalaki, walang recognition o palakpak ng iba. Sumusunod siya sa Panginoon, ay nagbigay siya sa Panginoon, kinikilala ang kanyang Panginoon. Hindi po yun ang tunay. Actually, sa pagsunod natin sa Panginoon ay meron pong sakripisyo. Maaring sakripisyo ng pera, sakripisyo ng pagtitiis, sakripisyo ng sarili, kagustuhan at hilig. Ayaw natin, pero dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, ginagawa natin. Amen? So ito po ang tunay na sumusunod. Hindi dahil sa napipilitan, hindi dahil sa sinasabi ng iba. Kaya wag po kayong madala sa sinasabi ng karamihan. Pag nagbigay po tayo ng offering, ito ay dapat bukal sa ating loob, kahit 1,000,000 pa yan kung bukal sa iyong loob. Amen? So wala pong criteria. Ngunit kung tunay kang nag-iibig sa Panginoon, tunay kang nagmamahal sa Panginoon, kaya mo magsakripisyo. Amen? Yung kukonti mong offering at barya o
pera, talento, ibinibigay mo sa Diyos dahil ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. Amen? So ang Diyos ang nag-andam o naghanda at ang Diyos din ang nagbuhat. O, siya ang nagpili, siya ang naghanda, siya rin ang gagawa nito. Hindi sa ating lakas, ginagamit ng Diyos ang magastos na pagsunod upang ipamalas ang kanyang kaluwalhatian. No? So, ayun ang purpose ng Panginoon. Alam mo yung ibig sabihin nito? Si Maria ay nagbayad ng kanyang reputasyon sa pagsunod sa Panginoon. Sa takot, sa paghahatol ng mga tao, umaaring pagtakwil ng pamilya. Ngunit, tulad po ng katanungan at pagdududa, maniniwala kaya sila sa akin? Maaring nagbuntis si Maria at sabihin niya, nabuntis ako, wala naman akong lalaki. Di ba? At pagsasabihin niya to kay Jose, maaring si Jose ay aalis at parurusahan siya at hindi siya pakakasalan. Maaring may ganitong klase tayo ng pagdududa. Ngunit ito ay challenge sa atin. Ang mabuhay araw-araw na may pangamba, ngunit patuloy pa rin na nagtitiwala. Amen? Tulad naman ni Jose, nagbayad siya ng dangal. Tahimik na pakikibaka bilang isang lalaki. Parang mahirap yun sa isang lalaki. Ang babaeng inanda para sa iyo, para pakasalan, ay buntis. Maring nagloko siya, di ba? At maaring siyang pumili ng ibang babaeng pwedeng pakasalan. Di ba? Ngunit, inalis niya ang pagiging lalaki niya o ang kanyang ego. Minsan yung pride natin, mahirap yan ipababa, di ba? Ito ay maaring sakit sa puso ng kalituhan, pangamba o kahihiyan higit sa lahat. Ngunit, pinili niyang maniwala sa Diyos kahit masakit at walang paliwanag. Diba? Minsan, naghahanap tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan, ngunit hindi natin masagot. Ngunit mas pipiliin nating sumunod. Si Kristo po ang nagbayad ng kanyang buhay para sa ating kalagtasan. Amen? Dangal, reputasyon, ngunit buhay naman ang ibinigay ni Jesus. Ang kanyang pagsunod ay hindi. Ang pagsunod ni Mary at ni Joseph ay hindi magliligtas sa kanila. Ngunit si Jesus lamang ang tagapagligtas. Amen? Sabi ng Proverbs 3 verse 5, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging masaya sa damdamin, ngunit ito ay laging tama sa harapan ng Diyos. Ito yun ang plano ng Diyos. Amen? Conclusion po, tuman bisan lisod. Ibig sabihin sumunod kahit mahirap. Amen? Ang paghahanda ng Diyos ay madalas dumadaan sa kalituhan. Saligi ang plano sa Diyos, bisan wala ka pa nimo masabti. Hindi mo pa alam ano ba, pero saliglag yun sa Ginoo. Ang pagsunod ay nauuna kaysa pagkaunawa. Bago pa natin maintindihan, dapat nating sumunod. At kung sumunod tayo, na marirealize natin, tama pala. Amen? Kaya ang tanong, handa ka bang magtiwala sa plano ng Diyos? Kahit magulo ang iyong sitwasyon? Pinagpapala ko po kayo na maging tulad po tayo ni Maria at ni Jose na pinili ng Diyos at hinanda ng Diyos para sa kanyang dakilang plano. God bless you and advance Merry Christmas to everyone.